Hello guys, kumusta kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Mainit na balita lang. Kagabi hanggang ngayon is currently, tapos na pala, US election. May nanalo na pala. Ang talagang frontrunner is si Donald Trump saka si Kamala Harris. Si Trump nanalo siya, tignan natin. Nanalo siya ng by 51%. Tapos si Kamala Harris, sobrang dikit lang, 47.5. Ine-expect ko tatambakan to ni Donald Trump. Akala ko parang Marcos at Lobredo yung mangyayari, talagang tambak. Dikit lang. Pero may mga humabol pa rin eh. May mga lumaban pa rin. Like katulad ng Green Party, si Hill Stein, saka si Robert Kennedy. Parang wala masyadong bumoto. Parang ang bumoto kay Trump is almost 72 million. Kay Kamala Harris close mo na ng 67 million. Sobrang close ng laban. Sobrang close. So, si Donald Trump na ulit ang presidente ng United States of America or tinatawag nilang USA. Siya ang ika-47 kasi 46 si Biden, di ba? Pero si Trump kasi parang 45th president na siya. Sa US kasi, ang pagkakaalam ko lang, correct me if I'm wrong, democratic government siya eh. Parang ganun. Parang same ng Pilipinas. Well, tayo ang gumaya sa US kasi 'di ba kung natatandaan nyo, after ng war, Japanese war, ang pagkakaalam ko sa history is parang nag-occupy ang US. Ewan ko kung ano nangyari. Basta nag-occupy ang US sa Philippines. So tayo, parang na-adapt natin yung American culture, kahit yung government. Alam ko sa Asia, parang mga Asian countries, yung nila yung parang government setup, parang parliament, communist, tapos parang Pilipinas, siya lang yata ang democratic, parang ganun. Correct me if I'm wrong pero ang pagkakalam ko, parang Pilipinas lang yata ang democratic country sa Asia. Yun ang pagkakalam ko. Hindi ko alam kung meron pang iba, pero minsan kahit yung form of government natin, ginagaya natin sa US. Ang pagkakaiba yata sa US versus Philippines, i-compare natin. Ang US president, pwede siyang tumakbo ng 2 term. So kung katulad ni Barack Obama, nanalo siya ng 2 sunod, 'di ba? 2 sunod. Pwede 'yon pero per term yata 4. So 8 years ang ang takbo. Sa Pilipinas naman, isang beses ka lang pwedeng tumakbo ng president pero 6-year term. Alam ko ganoon ang pagkakaiba. Ano pa pagkakaiba? Sa Philippines kasi parang yung magkaiba yung kunwari ang nanalo nung last election si Marcos, di ba? Tapos yung vice president is kabilang party. Yung vice president? Hindi ko alam kasi. Si Sara Duterte. Magka-party pala sila. Pero, di ba nung nakaraan, ang nanalo si Duterte, tapos ang vice president niya si Lely Robredo, which is magkaiba sila ng party. Ang party ni si Duterte, si Cayetano yata. Tapos yung president ni Lely, si Marrojas. Okay, yun ang magkakaibang party. Sa US, pagkakaalam ko lang, pag nanalo yung presidente, kung sino yung vice president niya, automatic siya na din ng vice president. Parang ganun ang galawan sa US. So si Trump confirm na si Trump na ang nanalo, 47th President of the United States.
of America. Dito sa Canada, parang ang ano dito, ang government is parliament. Merong prime minister. Ang prime minister ngayon ay si Justin Trudeau. Pero next year, parang magkakaroon ng election. Mag-iiba na. Sana mag-iiba na or baka may chance pang manalo si Justin Trudeau. Pero ayaw na ng Canadian sa kanya. Ang tumatakbo pa lang, ang front runner na naglalaban pala for Prime Minister dito sa Canada, si Justin Trudeau saka si Pierre Poilievre. Dalawang party din. Conservative and hindi ko alam kung anong basta conservative si Poilievre, tapos si Justin Trudeau parang conservative democrat, parang ganun. Hindi ako familiar. So sila yung frontrunner na naglalaban. Tingin ko at nararamdaman din namin kasi kami yan dito sa Canada. Nararamdaman na din namin na parang matatalo na si Trudeau. Parang hindi mo alam. Galit na yung mga Canadian sa kanya kasi nga yung mga decisions na may mga nagawa siyang decisions na ayaw. Naririnig ko lang, ayaw nila yung pag-legalize ng marijuana. Oo, legal ang marijuana dito. Pero hindi yung tipong magta-transact ka ng marijuana. Parang bibili ka lang for recreation ba? Isa pang issue na ayaw ng Canadian sa kanya is yung, di ba, pag-legalize ng marijuana, yung pag-approve ng same-sex marriage. May mga Canadian na ayaw dun. So, medyo sensitive yung usapan na yun. In-approve niya yung same-sex marriage. Tapos, yung pangalawa is mas lalo niyang tinaasan ang cost of living dito sa Canada. Sa totoo lang, mataas ang cost of living. Tingin ko, sabi daw dati, kahit blue-collar job ka, masarap ang buhay mo. Di mo kailangan mag-isang trabaho, multiple jobs. Pero ngayon, may mga nakikita ako nagmo-multiple jobs talaga. Mahirap din talaga daw. Tapos, yung pangalawa, yung pangatlo yata, parang ang dami niyang pinapasok na temporary resident dito sa Canada. Which is, hindi naman ako nagrereklamo kasi nakapasok kami dito dahil sa sistema na yun. Nakapasok kami ng Canada dahil sa sistema na yun na pinatupad nila, which is sa part namin, hindi kami nagrereklamo doon kasi parang parang legal naman yung pagpasok namin dito. Nag-comply kami sa lahat ng requirement, nag-aral si Leslie, di ba, nagtrabaho ako. Nagpapasalamat naman kami dun sa program na yun. Kaso ngayon, ang nangyayari, kung nakikita nyo sa mga bali-balita dito sa Canada, hinihigpitan na nila yung pagpasok ng mga temporary resident, yung mga foreign worker. Inabuso din kasi, may mga abusado din talagang, ang tawag dun, may mga abusado na parang inano yung system talaga ng immigration. Halimbawa, halimbawa lang, meron silang ginawa na nag-hire sila ng temporary worker na yung parang blue collar. Ganun ba? Kasi guys, merong parang rule sa Canada na okay na kumuha ka ng temporary worker dito sa Canada, pero skilled. Ibig sabihin, maghanap ka muna ng mga Canadian or permanent resident before ka kumuha ng foreign worker. Yun ang rule doon. Ngayon, ang reklamo ng Canadian, since sobrang dami ng mga temporary resident, kasi makinukuha nila yung mga blue collar, yung mga restaurant, yung mga supermarket, yung mga ganong trabaho. Wala nang makuha yung mga Canadian, saka yung mga permanent resident dahil halos lahat ng mga trabaho na yun is nakuha na ng temporary worker, which is tingin ko naman dapat hindi kunin ng temporary worker, dapat Canadian ang kumuha. Ginagawa kasi ng mga mga
ginagawa kasi ng mga company, inabuso nila yan kasi gusto nilang una, 'di ba? Kung titignan mo sa perspective ng company, kung kukuha ako ng temporary worker, walang mga benefit yan. So, pwede kong ibigay sa kanila, lalo na kung kukuha ako ng worker sa Pilipinas, ang pwede nilang ibigay dyan is yung minimum lang ba? Minimum, walang benefit, walang insurance. So, financially, talagang tipid talaga ang employer dyan. Kahit sabihin mong sagutin ko yung flight niya, yung pag-stay, di naman sinasagot yung pag-stay yata eh. Parang babayaran pa rin nung employee. Pero yun nga, minimum lang ang binabayad. Makakatipid ka talaga. Kasi kung kunwari Canadian, syempre magde-demand niya ng ganito. Mas mataas yung cost mo, tapos may benefit pa. So, isa yun sa mga inabuso ng mga employer. Okay, so tapos na tayo dun sa usapang politika. Isang nag-iinit na balita naman, all-time high ang Bitcoin. So, dun sa mga hindi nakakaalam, yung Bitcoin ay isang cryptocurrency. Siya yung sikat talaga na cryptocurrency. Although sobrang dami ng cryptocurrency, merong mga Bitcoin, mga crypto coin, tapos meron ding mga Ethereum, ganon. Maraming coin. Pero ang sabi nung bayaw ko, si Kuya Carlo, yung Bitcoin nag all-time high ngayon kasi parang yung Bitcoin is parang gusto ni Trump, parang ganon. May effect eh. May effect. So, parang all-time high na ang nangyari sa Bitcoin ngayon. Tapos parang nakita nila aangat pa yan ng aangat. Kasi nga, yung Bitcoin is pro-Trump yung Bitcoin. So, kung may Bitcoin kayo, nabili nyo last year nung sobrang baba, tinignan ko yung chart eh. Parang siguro nasa almost 150 or 200 return na kung naglagay kayo nung 20,000 pa lang or 20, 25, ganung level ang baba niya nung last year eh. Pero yun yung balita sa US. Yung Canadian election next year na yun. Next year na yun. Sobrang lapit nung kay Trump eh. Gulat ako. Sana maging maganda. Para maano din maging okay din yung US. Sana maging okay. Kasi nung iba galit kay Trump, yung iba ayaw na kay Trump. Pero ang tingin ko lang at based to sa opinion ko at yung mga nakausap ko, mga Amerika, kasi nag-US nag-US company ng 7 years, almost 7 years. Parang yung mga Amerikano, alam ko lang, ayaw nila, old school ang thinking nila, ayaw nila sa female leader. Parang ganon. Kaya nung wala nang lumaban kay Trump, tapos nakita ko si Kamala Harris yung tatakbo, hindi na ako nagdalawang isip na Trump ang mananalo. Kasi nga, ganun ang Amerikano. Hindi sila hindi nila mas ayaw. Mas prefer nila sa lalaking leader. Parang ganon. Medyo ganon pa ang US. Okay. Dito sa Canada, para wala pa yatang prime minister na babae. Wala pa yata. Pero hopefully meron, para may naman, 'di ba? May diversity in terms of leadership. Tignan din natin kung okay kung babaeng leader. Sana magkaroon din talaga ng babaeng leader dito sa Canada. Kung sino man ang sanang manalo next election sa US, dito sa Canada, mas gumanda pa ang Canada, maayos nila immigration system. Kung sino man yung mga nandito, sana ma-PR na katulad namin. Okay? Yun lang naman yung gusto naming mangyari dito sa Canada. So, ang ginawa ko ngayong araw na to
is nag-work syempre. Tapos nag-ayos ako ng email, ng mga numbers. Bukas medyo magaan tayo. Tapos Friday, yun yung mabigat na trabaho kasi sobrang daming gagawin. Tapos ang ginawa ko ngayong araw is nag-email din ako sa dati kong work, may mga requirement na kailangan sila. May mga kailangan akong requirement pala. So hopefully makuha ko na. At yun nga, nag-text si Leslie, baka daw OT siya. Dapat nag-work from home na lang sila. Pero yun nga, kita tayo next time. Pakita ko lang si Austin para matapos na tong vlog na to. Hello Austin! Si bye-bye! Naantok siya eh. Austin, bye-bye! Bye-bye na. Bye-bye! Bye-bye! Ay? Ay? Nag-i-stretch na. Bye-bye! Si bye-bye! Bye-bye po!